Grabe ang paghahanda na ginagawa ng Lakers para sa Game 2 bukas laban sa Minnesota Timberwolves. Pero bago yan, alam naman natin na umatras ang Lakers sa trade sa Hornets na dapat sanang magdadala ng sentro sa kanilang kampanya sa playoffs. Ito ay dahil bumagsak si Mark Williams sa medicals ng Lakers, pero sagot ni Williams, hindi siya na-injured ngayong season. Wala siyang na-miss na laro dahil sa tuhod o likod. Sa kanyang exit interview, sinabi niyang maayos ang kanyang kondisyon. Hindi pa malinaw kung anong plano ng Hornets ngayong off-season. Maaring bahagi pa rin si Mark Williams ng core ng team, pero posible rin siyang trade kung may magandang offer. Para naman sa Lakers, hindi pa rin tiyak kung gaano kalaki ang epekto ng hindi nila pagkuha kay Williams. Nakuha man nila ang third seed sa West, natalo naman sila sa Game 1 laban sa Timberwolves. Dito lumitaw ang kawalan nila ng tunay na big man. Simula nang umatras sila sa trade, wala na silang nakuha pang sentro. Umasa na lang sila kay Jackson Hayes at sa small ball lineups. Kung sa regular season ay uubra, ibang usapan na pagdating ng playoffs. Ang matchup nila kontra Wolves ang nagbunyag ng kanilang kahinaan. Wala silang sagot kina Rudy Gobert, Naz Reid at Julius Randle. Ang masakit pa, tanging si Luka Doncic lang ang nakakuha ng 8 rebounds na pinakamarami sa Lakers. Si Jackson Hayes ay may 3 rebounds lang sa 8 minuto. Ganon din si Dalton Knecht, pero mas maikli pa ang oras sa court. Kung si Williams lang sana ang nasa loob, baka hindi sila na-dominate sa boards. May oras pa naman ang Lakers para makabawi. Pero hindi maiiwasang isipin kung mas naging maganda kaya ang kalagayan nila ngayon kung hindi nila binawi ang trade kay Williams. Samantala, matapos na matambakan sa Game 1 ng NBA Playoffs ang Lakers kontra sa Timberwolves, nagkaroon naman sila ng isa sa pinakamagandang practice ng taon bago ang Game 2. Sa extra araw ng pahinga, sinulit ng team ang pagkakataon para ayusin ang kanilang laro. Nakatuon sila sa depensa noong linggo at opensa naman kinabukasan kung saan naglaro sila ng live scrimmage ng matagal. Hindi man garantiya ang magandang practice para sa panalo, malaking bagay na may nakita silang positibong response matapos ang pagkatalo. Sa ganitong mga sitwasyon, mahalaga ang mindset at paghahanda. Ayon kay Austin Reeves, napanood nila ang mga pagkakamali nila sa Game 1 at umaasa silang maitama ito. Aminado siyang masama ang laro nila habang mainit sa tira at physical ang Timberwolves, kaya kailangan nilang mapantayan ang intensity ng kalaban. Maganda raw ang naging ensayo nila at excited na sila para sa Game 2. Ang susunod na hamon ay kung paano nila maisasalin ang magandang practice sa aktwal na laban. Abangan natin kung sapat ba ang naging paghahanda ng Lakers para